Hello guys, welcome to DIY Planet, and for today's video gagawa tayo ng wedge L-ported. So guys, ito ayun na po yung mga sukat. Bali 4x8 na plywood. Ganyan po yung cut nya, isang diretso na ganyan. And ito po yung sample natin ng wedge L-ported. Ito po yung mga planks nya. So ayan po yung susundin natin guys sa pag-assemble na to ng wedge L-ported na subwoofer box. So ayan, ayan yung mga size nya guys. So ito guys, libre lang tong plano natin na to, no. Wala po tong bayad. And bibigay ko na sa description yung link ng files na to na ginawa ko. So yan guys, ayan yung mga sukat. Port 1, yung pa L, port 2 and port 3. So 40 Hz tuning to guys. Ayan. Ayan yung port nya. Port 1, port 2, port 3. So yun po yun. Dito naman, ito yung likod nya guys. Ayan, may angle yan, no. Tapos yung bandang gilid, left. Ayan guys, may description na left siya. Tapos ayan, may cut siya na 44. Ayan guys, may guide tayo na proper, no. Libre lang to guys. In-instruction ko na mabuti. May mga angle din yan guys, oh. Pati yung ano, yung port. Ito port 2 to, may angle din yan. 10. Puro 10 angle guys. Kasi ito yung port 1, ayan, oh. Ayan yung size nya, ganun. May cut din siya. Ayan guys, same lang siya guys, na 46.4 cm. So ayan guys, cut na tayo. Bali tatlong cut yun guys. Maganda guys kung may table so kayo, pero kung circular so okay lang din, walang problema guys, basta masunod nyo lang sa tama yung size na naka-indicate doon. So guys, tulad nga ng una, no, tatlong cut natin ng ano, straight. Bali 4x8 to. Ayan, nakaisa na tayo. 320. Ayan, 320. So another 320 ulit guys. Ayan guys, napakadali. Kung tables gagamitin mo guys, sobrang dali lang mag cut, walang kahirap-hirap. Ayan, dalawang straight na tayo guys, no, nung cut. Ayan, pangalawa na. So yung pang last, ayan, dalawang, sorry, isang 320, isang 371, tas isang 300. So ito na guys, yung 300. May point something pa yun guys, sundin nyo na lang yung point. Ayan, tapos edi nakat na tayo ng ano, isa-isay na lang natin guys. Ayan, ito guys, yung pinakauna, yung port 1. Unahin natin yung port 1. So yun yung size nya. Ayan. So proceed na tayo sa top. Ayan yung top, pinakauna. Medyo inuna ko lang guys yung port 1, pero sunod kasi yun. Ayan yung top. Tapos sunod yung ano ba sunod? Yung rear. Ayan, 312 by 406. Ayan, pangalawa tayo, rear. Ayan po. Ayan, top, tapos na. Tapos sunod yung rear. Ayan, may nakalagay din dun label guys. Yung rear guys, ano medyo mas manipis kasi to. Hindi to 320, so nag-cut pa tayo ng konti.
Sundin nyo na lang yung size guys doon. Sunod yung front. So ayan yung size ng front, 272. Ayan, magka-cut pa tayo guys. Kung makikita nyo, may nakausli pa doon. So mag-cut tayo guys ng 272 plus by 339. Okay, mag-cut na tayo. Kumbaga bawas konti guys, bawas natin konti. Ayan. Tapos sunod naman yung kabilang gilid naman guys, 339. Ayan. So okay na, gawa na yung front natin. So, ganyan lang kadali guys. Sunod naman yung 317 by 406. So 317 okay na, buo na yung 317. Yung 406 na lang yung hatiin natin. Set natin sa 406. 406 mm guys to ha, yung unit na ginagamit natin, kasi yung table saw na to ay mm to. Yan. So okay na. Bot naman, ibig sabihin ng bot yung button. So yun lang kasimple guys, pinikli lang natin. So dun tayo sa taas, bot. Ganun pa rin, 371. Tapos right, dito sa right medyo mag-ano tayo. Sorry, tapos na pala yung bot, no. Yung sa right, ayan, medyo magbabawas tayo. 343 by 272. So set muna sa 343. Guys, parehas pala sila nung size nung ano, no, nung left. Pero bawas na lang pareho sa gilid. Ayan. Medyo hinatin na natin guys, kasi pareho lang naman sila ng size. Pero doon sa magkabilang side, magkaiba sila. Ayan. Sundin nyo lang yung ano guys, yung size natin doon. Napakadali lang naman. Ayan guys, kung makita nyo, parehong 272.80. So adjust na lang tayo doon sa isa. Yung files na to guys, reminder lang, libre lang to, walang bayad. Ako mismo nagdisenyo, libre lang to para sa inyo, para sa mga kababayan kong mga Pilipino. So wala tong bayad guys, hindi tayo nagpapabayad dito. Free download siya, ilalagay ko siya sa description. So make sure na subscribe na lang kayo guys, para kung gusto nyo matuto ng other libre mga box natin, mga sizes, dito lang yan sa DIY Planet, may makikita ng makukuha ng libre. So para sa ating mga kababayan to guys, libre, wala tayong bayad dito, hindi tayo nagpapabayad. Ano yan, safe naman yan, diretso. Ayan guys. Okay guys, yung port 2 naman, yung angle nito guys, gis. So ayan, port 2, ayan, nakikita nyo, naka-parallel siya guys, ibig sabihin same direction siya. So ayan. So ganun din guys sa port 3. So 10, angle 10 lang din, tapos yung kabila angle 10, parallel siya. Ayan, parallel guys, ayan, no? Same direction siya, no? Yan lang kasimple. So sa rear naman, ayan, angle 10 din, pareho. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung rear, oh. Naka siya, tawag dito, palihis siya. So ayan, 12 inches. So ayan, dito mag-umpisa tayo dyan sa kabilang kailangan yan, sagad na sagad, walang kakainin kahoy. So kasi itong size na to, gawa na yung size na to, so angle na lang yung kailangan natin guys. So yan, angle 10 din yung kabila, parallel din guys. So, parallel, same lang siya, angle 10 din.
Ayan guys, smooth na smooth. So ganyan kaganda guys kapag may table saw. So kung walang table saw, pwede naman circular saw guys. So dito naman tayo sa left guys. Ito yung left, ano lang naman to, wala tong angle. Hati lang to talaga guys. Hati na patatsulok. So yan yung left. Then sabi daw maghahati tayo dun sa taas. So guys yan, check natin, no? Diyan tayo maghahati sa taas ng 40, ano nga ba yun? 46. Ayan guys, 46.44 mm. So parang 4.64. So yan, sabi daw doon sa dulo, pinakadulong dulo. So yan, ginuhitan natin, tapos ganon. So ganon lang, tapos kakatin na natin yan guys. So ganon din dun sa kabila, bandang taas din, dun tayo kukuha tayo ng, ayan, ganyan din. So make sure na wag kayo magbabaliktad guys, kasi once na cut nyo na yan, wala nang balikan yan. So, sayang lang yung planks pag nagkamali tayo. So make sure na yung bandang taas yung and 4.6 mm cm. Make sure guys na tama ang correct yung paghati natin, no? Taas lang po yan. So ganito ang diskarte na ginawa ko dyan guys, oh. And diretso medyo tinap ko pa siya doon sa ilalim para talagang walang galaw. Pero tutuusin guys, pwede naman to mano-mano. Yun nga lang, dahan-dahan lang. Pero ito, tatry natin to guys, para pakita ko sa inyo kung accurate ba siya or hindi. Yan, yan guys, okay naman, wala namang problema guys. Yan, medyo tumabingi lang siya ng konti, pero okay lang guys. At least hindi tayo sumobra. Ibali ng kulang guys, wag lang sobra. Kasi kung kulang, madali lang mag-adjust. Pero kung sobra guys yung hati mo, hindi mo nasunod yung guhit, wala na yun, butas yun, singaw yun guys. So make sure na talagang tamang-tama yung linya na kakatin nyo. So ganun din sa right guys, same lang naman siya. Ayan guys, oh. So yan, makita nyo sobra, okay lang yun guys. Wag lang talaga kulang pala, kulang. Ayun, no, madali lang mag-adjust guys, mano-mano lang, pwede naman. Kung liha naman kasi mahirap lihahin yun, so maganda talaga putol. Ito guys yung gagamitin natin, router bit para doon sa gilid. Ayan, pa-slide siya, naka-curve siya na ganon. So ano yun na natin, tirahin na natin na router bit, kasi once na naka-assemble to, hindi mo yan matitirado ng ng router bit dahil tatama guys. Ito yung sample ng plano guys, oh. So dito guys, medyo nagkamali lang tayo, no? Hindi nasama sa plano yung yung button. May angle pala guys yung button, hindi ko na ilagay. So pero pag in-upload ko naman guys, ando na yon. Dito kasi guys, kagagawa ko lang kasi nung plano na to, eh. So yan guys, oh, 10 doon, 10 din, angle 10 din yung button natin. So i-add ko na lang doon guys sa sa documents, para titingnan nyo na lang. Pero dito sa video kasi na to, hindi ko siya na lagay ng angle yung button. Yung bandang lang yung nalagay ko, yung rear lang. So ito yung button, gawa na.
So yun, pag-a-appearin na lang natin yan, yung button tsaka yung rear. Yan, pag ganyan guys. Yan, button, tapos rear. Ayan yung unang assemble natin. Yan, medyo tinaob ko siya guys. Then saka natin ni-nail gunin. Dito guys, kung wala kayong nail gun, pwede naman yung gypsum screw. So dito kasi ang kagandahan kasi ng nail gun guys, madali siya i-assemble. So pwedeng nail gun muna. Syempre magpahid kayo ng hood glue pala guys. Hood glue, tas nail gun, then tsaka kayo pagtapos na, saka kayo mag gypsum screw para sobrang tibay niya. So dito naman guys, kahit dahil maliit lang siya, hindi na natin kailangan ng gypsum screw dito. So yan guys, dito sa part na to, nako, napakasarap ng buhay natin dito dahil talagang assemble na lang ang gagawin natin. Ayan meron pala tayong step back guys sa magkabilang gilid pala, half inch. Ayan, half inch yan guys, yung magkabilang gilid. Step back tayo ng half inch bago natin ilagay yung left and right. Ayan guys, ganun lang. Guhitan nyo lang din. Hindi tayo lalakpas dun syempre pag kinasa natin yung left and right. So dito naman guys, yung tinuro ko na yan, 1 inch yan sa harap. 1 inch yung step back natin. Sa inyo guys kung susundin nyo ha, kasi ito talaga pamporma talaga to guys yung natin na to, yung setup natin. Kumbaga sa speaker box, ito yung pinaka premium design. So pero kung ito kasi guys, hindi nyo talaga mahirapan kayo guys pala pag hindi nyo sinunod to. Medyo mag-a-adjust kayo sa mga sizes. So maganda, sundin nyo na lang guys. Meron naman tayong mga simpleng box dyan sa kung gusto nyo na, kung ayaw nyo mahirapan guys, meron naman tayong simpleng box dyan sa other video natin. So yan, ang tawag dito guys ay wedge L-ported subwoofer box. So ganyan po itong design na to guys. Disclaimer lang, hindi ko to sariling design guys. So nakuha ko lang to guys sa Google. Wala po tayong sariling design ng box na naimbento pa. So sa ngayon, ang purpose ng video na to guys ay tinuturo ko sa inyo kung paano siya pag-assemblein. And yung mga tamang sizes guys, ayun yung kagandahan dyan. Hindi na kayong mahirapan sa mga sizes natin dahil planado siya na maayos. Nag 3D modeling pa tayo guys para lang makuha yung sukat nito. So hindi basta-basta to, ang gagawin nyo na lang, susundin nyo na lang guys yung sukat. So yan guys, ilalim. Guys, ito yung port. Ito yung front pala, ayan. Itinira na natin guys. Yung front muna unahin natin. Tinira na natin kabilaan kasi nga hindi natin mara-router yan kung kung kakasan na kagad natin yan. So nasa inyo pa rin dito guys, pwede nyong hindi routerin or pwedeng routerin, it's up to you. Lang naman yun, design nya lang naman yun. Ayan guys, yung port 2. Ito guys, ang kakasa natin dito ay port 1, port 2. Ayan guys, patabingi siya kung makikita nyo. Yung port 1 guys, yung malaki. Then yung port 2, yung maliit. So pa L siya. 40 Hz tuning yung design natin dito guys, pa L. Ayan, ganyan lang kasimple guys. Napakadali. Kung may hood glue kayo, nail gun, pwede na guys. Kasi matibay na yan. Kung tutuusin, pag natuyo yan guys, parang wala nang wala nang alugan yan guys. Yung
Basta guys, siguraduhin nyo lang sapat yung wood glue na ilalagay nyo, marami, para talaga siguradong kapit na kapit, walang alog-alog. Bukod sa wood glue, nail gun, pwede na yun guys kung maliliit lang na ganito. Pero syempre kung mga malalaki like de 12, de 15, nako, bukod sa nail gun, gypsum screw ang gagamitin nyo doon. Dahil nga malakas yun bumuga yung mga speaker nyo hindi pwedeng magkakaroon ng other vibration. So dito D8 lang naman to guys, pwede na to. Sobrang tibay na rin to kung tutuusin kung sa D8 lang. So dito guys, kaya natin ginaganyan 1 inch dahil para manilgan natin na maayos. So hindi tayo manghuhula guys nung pagkakasahan natin ng hindi natin hulaan kung saan siya banda. Kailangan walang maayos ang paggagawa, walang sayang, walang mali, para dire-diretso yung gawa natin. So tutuusin guys, napakadali lang nito. Once na na-assemble nyo na, masarap na sa feeling yung nakaka-assemble ka ng sarili mong subwoofer box. Dahil ito guys, experience na rin to sa inyo, lalo na sa mga baguhan. So yung wood glue ko nga pala guys, no, kaya ganyan yan, kalabnaw. Nilagyan ko kasi ng konting tubig yan. Konti lang, para lang bumaba siya. Kasi kung hindi mo siya lalagyan ng tubig, sobrang lapot. Mahirap ilabas. And guys, dito, dulo muna, kabilaan dulo. Laging dulo-dulo guys, para pantay na kagad. Once na napantay na yan, ayan, dire-diretso na tayo sa tumirada sa gitna. So syempre dito guys, kailangan to eskwalado. Gagamit kayo ng eskwala dito guys. Kaya no, itingnan nyo, dun tayo mag-eskwala. Tingnan nyo lagi kung eskwalado, tsaka natin i-fix to sa ilalim. So dito naman guys yung port 2, kaya ating ganyan yan para ma-nailgun din natin yung port 2. Yan. Dito maikli lang naman. 2, 3, pwede na yan. Hanggang dyan lang. Hindi na pwede lumakpas kasi tatagos na yung nail gun. So ito na guys, yung last 2. Ito yung right. So nag-uwi tayo doon sa likod. Tapos guys, sinilyado na natin muna, no, kasi para diretso na natin kasi yung taas. Ayan guys, yung right. Make sure na pantay natin maigi yan guys. Sa likod, tirada sa likod, kabilang dulo, ganun pa rin. Then gitna na, dire-diretsong tirada. Pasensya na kayo guys sa video kung medyo mahaba dahil ito talagang video na to, purpose nito para sa talaga nag-uumpisa. Kaya detalyado yung video natin, para talaga yung iba wala nang question dahil nasa video na lahat, para di na rin kayo mahirapan guys, lalo na sa mga beginner. So kung medyo ano na kayo guys, eksperto na kayo sa paggawa ng speaker box, pwedeng size na lang yung siguro sapat na sa inyo yung size na lang. Kasi sa baba naman yung size natin, free download lang siya guys, download nyo lang guys. So ito ang purpose ng video na to, kaya detalyado to at matagal, para sa mga beginners natin guys. So yun lang naman guys, para talaga detalyado yung video natin, hindi na mahirapan yung mga beginners natin mag setup ng ano. Ayan guys, ayan yung taas. So ito guys, nagkamali ulit tayo dito. Yung taas hindi ko nalagyan ng angle. So ayan, nasa ano na rin yun guys, angle 10 pa rin naman yun guys. Nasa i-add ko na lang yan sa ano natin, sa documentation natin, yung taas angle 10 tsaka yung baba.
So yan guys, tira-tirada ano na tayo dito, pudlo na, tapos tirada na lahat para talaga pasok na pasok to. Wala nang alog-alog. Ito guys, sobrang laki ng ano na ito, no, ng depth nya. Pangsabugan talaga to guys, promise. Ayun, kung makita nyo yung loob, sobrang laki ng ano nya, nung loob. Kahit malaking magnet pa, yung pinakamalaking magnet pa yung ilagay nyo dyan, walang problema, dahil talagang kayang-kaya niya i-handle. Yan guys, dire-diretsong tirada na tayo dito, no. Pwede nyo pala guys iset yung ano, kung medyo natatagalan kayo, pwede nyo iset sa times 2 yung speed ng video play. Ito guys, nagbutas na pala tayo dito, bandara sa part na to. Ang butas natin dito ay 50 mm. So ito ay para sa terminal. So nasa inyo kung anong klaseng terminal yung ilalagay nyo, no? Sukatin nyo na mabuti. Pagdating naman dito guys sa harap, 7 inches lang to guys. So kung di 8 yung subwoofer, dapat na size ng butas ay 7 inches to 7.25 inches. Ganun guys sa mga subwoofer, laging step back ng ano, hindi saktong 8 inches yung pinakabilog nya. Yan guys, ginamitan natin ng jigsaw. Ang daming tools na ginamit natin dito guys. Jigsaw, nail gun. So kung wala naman kayong tools guys, pwede naman lagari, mano-mano, pero magbubutas kayo. Magandang lagari dito guys, yung maliit lang yung dulo. Pero hindi na kasi usong, mura na lang kasi guys sa mga jigsaw ngayon. Hindi na, may 600 lang na jigsaw, makakabili na kayo sa sa Lazada, Shopee. Ito guys, tinibayan na natin, no, kasi nandito na rin naman tayo. Ilagyan natin ang gypsum screw, nasa inyo kung lalagyan nyo o hindi, pwede rin naman hindi. Tapos ni-router ko guys yung gilid, lahat ng side guys, ni-router ko para hindi siya nakakatusok. Saka ang purpose din nito guys, kaya ako na-router yung mga dulo, para pag nilagyan siya ng carpet, hindi siya masisira yung carpet natin, hindi siya matutusok. Ganyan lang guys, napakadali lang. Router din, kailangan nyo ng router dito, pero dito guys sa part na to, pwede rin naman liha, yung mga 60 grit, 100, pero maganda 60 kasi masyadong ano tong kahoy na to plywood mo rin kasi to so okay lang din yung ano, para mabilis makapudpud yung sobrang gaspang. Guys, all side router na natin. Siyempre magte-testing tayo mamaya guys, para parinig ko sa inyo yung tunog. Meron na ako ditong Tucson-ra, may speaker ako dito guys. Send ko na lang sa inyo yung link kung anong klaseng speaker yung ginamit ko dito guys. Promise, sobrang ganda ng speaker na lalagay natin dito. Hindi basta-basta yun. Subwoofer talaga, bass speaker talaga yung lalagay natin dito. Tucson-ra Bass 801. Sa link guys, yung description, kung gusto nyo bilhin, tiradahin nyo lang yung link sa baba. So yun guys, yung router na ginamit natin medyo maliit lang. Tas dito kasi sa bandang port, ayun kung makikita nyo, no, hindi umabot yung router. So pwede naman lihain na lang natin. So pwede rin naman liha all side, pero kasi
mabilisan tayo kaya router yung ginamit ko. Ayan o, malinis ng gawa natin guys, sobrang ganda. So guys, testing na tayo, no. So ang isang ano lang kung may ano kayo guys, kung may amplifier kayo, stereo, left and right. So ito yung ginamit natin na tweeter sa mid-range, 3 inches pareho. Ayun yung model T3120. Yung capacitor pala nito guys, 4.7 microfarad. Tapos ito 3.3 microfarad dito sa tweeter. So maganda guys, left and right. Ito left lang yung ginamit natin, hindi pa kompleto tunog nito kasi left lang yan. Dapat left and right guys. So yung camera dito, ang ganda. Ang JBL yung mga quality nito, JBL Logitech magnet guys, sobrang laki, solid. Kumpara sa Broadway, parang mas type ko tong Prosunra guys, kasi yung marami na ang Broadway, pero ito talaga bass talaga to, as in subwoofer speaker talaga to Sa Broadway kasi guys, 55 karamihan ng subwoofer na 55 frequency. Ito mas malalim to, sa 38 frequency to. Kaya niya rin mag-provide ng 20 Hz frequency. So ito terminal natin, nakainang na guys. Lock pa na ito. The best guys, baga Kaya lang. the best yung ano natin, subwoofer natin dito. Tapos 2 D8. Kung lalagay natin yung speaker, 2 D8 dito, panalo then banana plug yung ginamit ko. Left channel lang yung inano natin. Kulang tayo ng, kung stereo amplifier mo guys, dapat 2 subwoofer, left and right dapat to. Sa ngayon kasi isa lang kasi yung subwoofer natin nagawa amplifier pala guys, hug yung front ang ganda sa lahat ng